Guys, welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So, gamitin lamang yung mga mensaheng tutugma sa iyong situation. Okay, so, for no contact situation tayo ngayon. So, tingnan natin kung ano ba yung energy ng person mo. Okay, so start na tayo. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo? So, meron kang Knight of Cups, the Midday Sun. Meron kang Lunar Eclipse. Ten of Pentacles, Reverse, and the High Priestess. The Full Reverse. Page of Wands. King of Pentacles. Nine of Cups. Two of Swords. So, Ten of Swords Reverse. At the Seven of Pentacles. Malakas dito yung Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So, meron din ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding Gemini, Libra, and Aquarius. And Scorpio, Cancer, and Pisces. Halos lahat nandito, ano? So, tingnan muna natin din dito sa Oracle card. Ano ba yung energy ng person mo? So, meron kang peace, proposal. So, dito, ano? Love, inspiration, spiritual awakening, crossroad. Ayan. So, dito, no, itong taong ito, para ba siyang ano, yung bang tipo na may pagpipigil, alam mo yun? Yung tipong pinipigilan niya yung sarili niya na pwedeng kausapin ka, kontakin ka, o mag-message sa'yo. May pagpipigil siya dito, ano? Pero kung tutuusin, marami siyang ano, iniisip about sa'yo. Okay? Kasi dito sa Knight of Cups, naka-reverse siya. And the Midday Sun. Kung makikita mo dito, no? Para ba siyang andun pa yung emosyon. Pero, hindi niya ito pinapahayag. Alam mo yon? Posible, gusto ng tao na to na magmensahe sa'yo. Ngunit, itong tao na to, pinipigilan niya yung sarili niya. Siya yung klase ng tao na, alam mo yon, takot ma-reject. Ganon. Kaya, may pagpipigil kahit gusto ka. Pero dito, no, sa Midday Sun na Pride, para bang nagkakaroon to ng malinaw na realization, pangunawa, lalo-lalo na sa sitwasyon ninyo, ha. Meron tong realization at gusto niyang maging tapat sa sarili niya. Okay? So, dito, no, lumabas yung si Lunar Eclipse Reverse at itong si Ten of Pentacles Reverse. So, lumalabas dito, meron siyang ano eh, alam mo yung nakatagong emosyon. Ganun yung energy niya dito. Pero, kahit meron siyang nakatagong emosyon dito, para bang gusto nang makawala. Alam mo yun? Para bang gusto nang makawala sa kalituhan or gusto nang makawala sa pagtatago ng nararamdaman. Ganon. Dito, no, maring itong tao mo or itong person na iniisip mo, okay? Meron tong mga nasirang plano dito sa Ten of Pentacles.
Puwedeng nasira yung mga usapan, plano, commitment, pangarap niyong dalawa. Puwedeng nag-usap kayo before, ganyan, ganito, yung ating gagawin, mga gano'n ano. Pero sa di inaasahan, hindi natupad. Posible rin ano, may problema sa family or stability. Puwedeng ito din yung naging dahilan. Ito yung naging dahilan. Puwedeng pera, family matters, or may mga di sang-ayon sa inyong dalawa, mga gano'n. The High Priestess and the Fool. Pero kung titingnan ano, tahimik lang siya dito. Pero malalim 'tong mag-isip. Parang hindi niya sinasabi lahat ng nararamdaman niya, gano'n. Masikreto. Nakikinig siya sa intuition niya. Pero takot siyang gumawa ng hakbang ha. Ayaw niyang magkamali dito. Kumbaga ayaw niyang masaktan muli, gano'n. Ayaw niyang ma-reject, okey? So, Page of Wands and the King of Pentacles. Kung titingnan ano, sa Page of Wands dito, para bang ano, meron siyang gustong sabihin sa'yo, meron siyang gustong simulan sa'yo. Posible nagnanais siyang mag-reach out dito. Lalo-lalo na kapag ano ha, handa na siya. Okay? Sa panahon na hindi pa siya handa eh. Para bang nag-iisip-isip siya. Andun yung kagustuhan na mag-message. Pero dito, hindi pa siya handang humarap. Alam mo yun? Pero gusto niyang maging stable dito. Gusto niya mag-matured. Okay? Para bang gusto niyang ipakita sa'yo na nagbago siya. Hindi na siya yung dating ganun. Yung haharap siya ng matured na siya. Wala na siyang issue sa katawan. Yung wala na siyang problema. Kasi itong taong ito, iniisip niya kasi yung pang long term, okay? Gusto niya yung pang matagalan. Yung maganda ba yung kahihinatnan. Ayaw niya na nung parang tipong bara-bara, yung papasok siya ng wala siyang plano, wala siyang, yung hindi siya good provider, mga ganun, no? Gusto ng tao nito, papasok siya sa buhay mo na okay siya. Good provider siya. Ayan, pasensya na, no? Naiibo ng pusa ko. So, dito, no, Nine of Cups and the Two of Swords. Kumbaga dito, no, nakikitaan ko lang dito. Kasi yung Nine of Cups, ito yung fulfillment eh. Parang yung hiling niya natupad eh. Parang ganon. Ito yung wishing card. So, ibig sabihin, ano, para bang meron tong mga bagay na hinihiling. Ganon yung energy niya. Para bang inaasam ng tao na to na meron siyang mga inaasam na kinalaman doon sa connection nyo. Parang gusto niya ma-fulfill yung connection ninyo. Hiling niya yon na maging okay kayo. Ganon. Kaya lang dito, nasa crossroad kasi siya dito. Para bang nahihirapan siyang pumili. Kung makikita mo dalawang lumabas yung crossroad. Then, dito, para bang nag-iisip siya, ganyan. Nahihirapan siyang pumili kung kukontakin ka ba or mananatiling bang tahimik siya, ganun. So, nag-iisip siya dito kung ano ba yung dapat gawin? Mananahimik na lang ba ako? Or kukontakin ko ba siya? Ganun. Ayan. So, dito, no, sa Ten of Swords reverse and the Seven of Pentacles reverse, unti-unti itong bumabangon mula sa mga matitinding sakit, sa mga matitinding pagdurusa. Nasa healing process pa rin to ha. Pero alam mo yun, may process na naman. Nasaktan din to sa'yo, pero alam mo, kaya naman niya.
kaya niya naman i-handle yung situation niya dito. Alam niya na yung mga mali niya at nalalaman niya dito na kailangan niyang ayusin yung sarili niya, 'no? Pero may time naiinip 'tong tao na 'to, yung bang tipo na pakiramdam niya mabagal yung process sa inyong dalawa. Iniisip niya kung sulit pa bang maghintay, gano'n. Iniisip din ng tao na 'to, hanggang ganito na lang ba, okay? So dito lumabas itong ayan pasensya na, pusa ako, 'yan, walis na. So dito meron akong nakitang peace proposal. Dito sa peace, kailangan muna ng kapayapaan sa inyong dalawa. Ito lang yung nakikita ko. Kailangan kasi meron kayong balanse, okay? Bago 'to magkaroon ng aksyon. Gano'n. So nakikita ko lang dito sa proposal commitment, puwedeng mai-alok 'to sa'yo or puwedeng pag-uusap ang mangyari sa inyo. Meron 'tong seryosong hakbang na gagawin sa hinaharap, ha. Hindi lang ito laging romantic proposal. Parang meron siyang balak dito in the future, ganyan. Lumabas itong strong affection, love. Malakas pa rin yung emotion niya sa'yo, ha. Alam mo ba yun? Yung pagmamahal niya dito para bang matindi, malalim, gano'n. Meron siyang pag-ibig pa rin sa'yo. So may music dito. Puwedeng merong mga music or ala-ala, okay? Pag halimbawa, di maiwasan nakakaparinig ng tugtog or mga music. Yung liriko, alam mo yun? Para bang may bahagi dun sa liriko na yung bang nafi-feel niyang konektado sa inyong dalawa. Alam mo yun? Kumbaga yung lyrics dito para bang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon or pahiwatig about sa'yo, mga gano'n. So ito lang yung nakikita ko rito, So nagkaroon siya ng spiritual awakening dito, ha, kung makikita mo. Meron siyang mahalagang realization dito. Ngayon niya pinagdadaanan about sa'yo. Para bang ginising siya, meron siyang naunawaan about sa'yo, meron siyang nakita sa connection ninyo. Kaya dito sa crossroad, malaki yung yung desisyon na kailangan niyang gawin dito bago siya kumilos sa'yo. Ganon. Kailangan niya mag-isip, kailangan niyang mamili, or kailangan niyang gumawa ng hakbang. So, nakikitaan ko lang dito, malakas pa rin yung nararamdaman ng taong ito sa'yo. Kaya lang, meron lang tong pagkakataon na napapaisip siya. Kaya lang dito, kahit baga gustuhin niyang kausapin ka, kontakin ka, may time na napipigilan yun ng takot niya. Okay? Kaya dun pumapasok yung pag-aalinlangan. Para bang dun niya naiisip na bago ako kumontak sa'yo, parang ganun kailangang ayusin ko muna yung sarili ko. Ganon, okay? So, nasa yugto to ng yung bang tipong realization. Para bang kailangan niya magpasya. Okay? Kaya nangingibabaw dito na tahimik muna tong taong ito kaysa kumontak sa'yo. Ganon. Okay? Tahimik lang siya. Pinipigilan niya yung sarili niya na kontakin ka. Para bang naisip ng tao na to, hindi pa ito yung tamang oras. Okay? Pwedeng meron pa siyang inaayos sa sarili niya. Ganon. Ayun, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.